Magandang gabi bayan. Sa ating makabagong panahon, tila ba may isang bagong karakter na sumulpot sa bawat sulok ng ating social media. Kilala natin siya sa pangalang Marites, ang simbolo ng walang tigil na pagkalat ng tsismis at kuwentong walang basehan. Ang Marites culture na ito ay hindi lamang simpleng pakikipagkuwentuhan. Ito ay naging isang malaking hamon dahil sa bilis ng pagkalat ng impormasyon, totoo man o hindi. Sa isang click o isang share lamang, ang isang maliit na sabi-sabi ay maaaring maging isang malaking sunog na mahirap ng apulahin na nakakaapekto sa buhay at reputasyon ng maraming tao. Ang social media, na dapat sana itulay natin para sa mas mabilis na komunikasyon at pagbabahagi ng kaalaman, ay naging isang malawak na hardin kung saan ang mga damo ng kasinungalingan ay madaling tumutubo. Ang mga platform tulad ng Facebook, X, at TikTok ay naging mga pangunahing entablado para sa mga marites na maghasik ng intriga. Ang isang simpleng larawan ay maaring bigyan ng ibang kahulugan. Ang isang pangungusap ay maaring putulin at ilabas sa konteksto. Ang resulta, isang malawakang kalituhan kung saan ang katotohanan ay natatabunan ng mga peking balita o fake news na nagdudulot ng pag-alinlangan sa isipan ng publiko. Ang paglaganap ng ganitong kultura ay isang seryosong usapin na hindi natin dapat ipagwalang bahala. Hindi ito biro. Ang bawat maling impormasyon na ating ibinabahagi ay may bigat at may posibleng biktima. Maraming buhay na ang nasira, mga pamilyang nagkawatak-watak at mga komunidad na nagkagulo dahil lamang sa isang tsismis na pinaniwalaan ng marami. Ang hamon ngayon para sa ating lahat, lalo na sa aming mga nasa media, ay kung paano natin lalabanan ang pagkalat ng lason na ito sa ating digital na mundo at kung paano natin maibabalik ang tiwala sa tunay at beripikadong impormasyon. Dahil dito, mas nagiging mahalaga ang papel ng bawat isa sa atin bilang mga responsibleng gumagamit ng teknolohiya. Kailangan nating maging mas mapanuri at mas maingat sa bawat impormasyong natatanggap at ibinabahagi natin online. Ang laban kontra sa kultura ni Marites ay hindi lamang laban ng mga mamamahayag. Ito ay laban ng buong bayan. Kailangan nating itaguyod ang isang kultura ng katotohanan kung saan ang bawat kuwento ay sinusuri at ang bawat impormasyon ay may matibay na pinagmulan bago pa man ito paniwalaan at ikalat sa iba. Ang tsismis at fake news ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa ugat ng ating lipunan. Ang pinakaunang biktima nito ay ang katotohanan mismo. Kapag ang kasinungalingan ay paulit-ulit na sinasabi at ipinapasa, nagkakaroon ito ng anyo ng katotohanan sa isipan ng marami. Nawawala ang kakayahan nating kilalanin kung ano ang totoo at kung ano ang gawa-gawa lamang. Ito ay nagdudulot ng malawakang kalituhan at kawalan ng tiwala. Dahil sa fake news, ang mga tao ay nag-aaway-away, ang mga kapitbahay ay nagkakasamaan ng loob, at ang pundasyon ng ating mga komunidad ay unti-unting humihina. Isa sa pinakamasaklap na epekto ng maling impormasyon ay ang pinsala nito sa reputasyon at kalusugang pangkaisipan ng isang tao. Isipin na lang natin ang isang individual na naging paksa ng isang malisyosong tsismis. Ang kanyang pangalan ay dinudungisan, ang kanyang pagkatao ay kinukutya, at ang kanyang pribadong buhay ay ginagawang pampublikong palabas nang wala siyang pahintulot. Ang ganitong karanasan ay maaring magdulot ng matinding stress, pagkabalisa, depresyon, at sa ilang malubhang kaso ay humantong pa sa mas malagim na kahihinatnan. Ang mga salita, kapag ginamit bilang sandata, ay may kakayahang sumugat ng malalim. Higit pa sa personal na antas, ang fake news ay may kakayahang magdulot ng panganib sa kaligtasan ng publiko. Halimbawa, noong kasagsagan ng pandemya, kumalat ang mga maling impormasyon tungkol sa mga bakuna at lunas sa sakit. Marami ang naniwala sa mga ito na naging dahilan ng kanilang pag-aatubiling magpabakuna o sumunod sa mga health protocol. Ang resulta ay ang mas mabilis na pagkalat ng sakit at hindi kinakailangang pagkawala ng mga buhay. Ang maling impormasyon ay hindi lamang nakakasira ng pangalan, ito ay literal na nakamamatay at naglalagay sa ating lahat sa kapahamakan. Sa huli, ang kultura ng tsismis ay sumisira sa tiwala natin sa mga institusyon na dapat sana ay ating inaasahan. Kapag ang mga kasinungalingan ay tila mas nangingibabaw, nagsisimula tayong magduda sa lahat, sa gobyerno, sa mga eksperto, at maging sa media. Ang pagkasira ng tiwalang ito ay mapanganib para sa isang demokrasya. Kung wala nang pinaniniwala ang source ng katotohanan ng mga mamamayan,
nagiging madali silang manipulahin at biktimahin ng mga taong may masasamang hangarin. Pagtatanggol sa katotohanan ay pagtatanggol din sa ating kalayaan at sa kinabukasan ng ating bansa. Bilang mga mamamahayag, kami po ay may sinumpaang tungkulin na maging tagapaghatid ng katotohanan. Sa panahon ngayon kung saan ang ingay ng kasinungalingan ay napakalakas, mas lalo naming nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na ito. Ang aming pangunahing sandata laban sa tsismis at fake news ay ang masusing proseso ng verifikasyon o fact-checking. Bago namin ilabas ang isang balita, sinisiguro muna namin na ito ay dumaan sa mahigpit na pagsusuri. Kinakausap namin ang mga sangkot, hinahanap namin ang mga dokumento, at kinukumpirma namin sa maraming mapagkakatiwalaang source ang bawat detalye. Hindi kami basta-basta naglalabas ng kuwento. Ang aming trabaho ay hindi nagtatapos sa pag-ulat lamang. Bahagi rin ng aming misyon ang pagtuturo sa publiko kung paano maging matalinong mambabasa at manood. Sa pamamagitan ng aming mga programa at mga artikulo, ipinapaliwanag namin ang pagkakaiba ng balita sa opinyon at ng katotohanan sa tsismis. Naglulunsad kami ng mga kampanya para sa media literacy, kung saan tinuturuan namin ang mga tao na kilalanin ang mga palatandaan ng fake news, tulad ng mga kahina-hinalang website, mga clickbait na titulo, at ang kawalan ng malinaw na source. Ang layunin namin ay bigyan ng kapangyarihan ang bawat mamamayan para sila mismo ang maging unang linya ng depensa laban sa disinformasyon. Isa pa sa aming mahahalagang gawain ay ang pagbibigay ng konteksto sa mga balita. Hindi sapat na iulat lamang kung ano ang nangyari. Tungkulin din naming ipaliwanag kung bakit ito nangyari at ano ang posibleng epekto nito. Sa pamamagitan ng malalim na pananaliksik at pagsusuri, tinutulungan namin ang publiko na maunawaan ang buong larawan, hindi lamang ang isang piraso nito. Kapag may konteksto ang isang balita, mas mahirap itong baluktutin o gamitin para sa maling layunin. Ang konteksto ay ang kaluluwa ng isang kuwento. Ito ang nagbibigay linaw at nag-alis ng puwang para sa maling interpretasyon. Higit sa lahat, ang mga mamamahayag ay dapat manatiling tapat sa etika ng aming propesyon. Nangangahulugan ito ng pagiging patas, objektibo, at responsable sa lahat ng oras. Kapag kami ay nagkakamali, tungkulin naming aminin ito at itama agad. Ang pagpapakita ng pananagutan ay isang mahalagang paraan upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Ang laban sa fake news ay isang patuloy na laban, at kami sa media ay naninindigan sa aming pangako na maging bantay ng katotohanan, gaano man ito kahirap para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Ang paglaban sa kultura ng tsismis at fake news ay hindi lamang trabaho ng media, ito ay responsibilidad nating lahat. Bawat isa sa atin ay may hawak na kapangyarihan sa ating mga kamay, ang kapangyarihang pumili kung ano ang ating paniniwalaan at ibabahagi. Ang unang hakbang ay simple, mag-isip bago mag-click. Bago mo i-share ang isang post, tanungin mo muna ang iyong sarili. Sino ang nagsulat nito? Maasahan ba ang source? Ang balita ba ay naglalayong magbigay impormasyon o maghasik ng galit? Ang ilang segundong pag-iisip ay maaring makapigil sa pagkalat ng isang kasinungalingan na maaring makasakit sa iba. Pangalawa, ugaliin nating suriin ang pinanggalingan ng impormasyon. Huwag tayong magtiwala agad sa mga headline lamang. Basahin natin ang buong artikulo. Tiyakin na ang website o page na pinagmulan ay kilala at may magandang reputasyon. Kung ang balita ay galing sa isang hindi pamilyar na source o mukhang kahina-hinala, huwag itong paniwalaan agad. Mas mabuting maghintay ng kumpirmasyon mula sa mga lehitimong news organizations. Tandaan natin, kung ang isang kuwento ay tila napakaganda o napakasama para maging totoo, malamang ay hindi nga ito totoo. Ang pagiging mapanuri ay hindi pagiging negatibo. Ito ay pagiging matalino. Pangatlo, suportahan natin ang mga tapat na mamamahayag at mga lehitimong media outlets. Sa pag-like, pag-share at pag-follow sa kanilang mga opisyal na account, tinutulungan natin na mas mapalakas ang boses ng katotohanan sa social media. Kapag may nakita tayong fake news, i-report natin ito sa platform. Ang simpleng pag-report ay isang malaking tulong upang matanggal ang mga mapanirang post at mapigilan ang kanilang pagkalat. Sa pagtutulungan natin, kaya nating gawing mas ligtas at mas makatotohanan ang ating online space para sa lahat, lalo na para sa mga susunod na henerasyon. Sa huli, ang pinakamabisang panlaban sa dilim ng kasinungalingan ay ang liwanag ng katotohanan. Maging ehemplo tayo sa ating mga kaibigan at pamilya.
Ipakita natin sa kanila ang kahalagahan ng pagiging responsible online. Magkaroon tayo ng bukas na pag-uusap tungkol sa panganib ng fake news. Kung ang bawat isa sa atin ay magiging isang munting mitsa ng katotohanan, ang pinagsama-sama nating liwanag ay kayang-kayang tumalo sa anumang uri ng kadiliman. Ang laban kontra marites at fake news ay laban para sa isang mas maayos at mas makatarungang lipunan. At sa labang ito, kasama ninyo kami.